po ako professor, no? Nakagawian lang ako tawagin professor dahil po tinuturo ko kahit tungkol sa kalikasan, nagsasalita ako sa radyo, sa mga Rotary, sa mga organisasyon, at ngayon lang ako magsasalita sa Guardians. Sa grupo ng Guardians. Kasi po, alam niyo naman ang grupo ng Guardians, hindi ba? Napakaraming paksyon. Alam niyo ba ang magandang paksyon ng Guardians ngayon? Ilan po? Diyo. Ang tunay po ay 256. Registered sa SEC. At lahat po yan ay nanggaling sa GPI. GPI po nag-umpisa. Kumalas si Grillo. Gumawa ng GPI. Tapos naggawa ng GCFI. Hindi sila nagkasundo-sundo. At kumalat na. Kumalat na galing lahat sa GPI. Okay, bagong GPI lang po ako. Hindi ako dating GPI. Nag-umpisa ko ako sa UGP. Dahil ko yung UGP ay party list. Doon ako nakargaan, 2004. Pero hindi ako nominee doon. No? Tapos, pagbalik ko galing Amerika, meron ditong grupo. Alam niyo siguro yun. Ano yung GMPOI? Sino nakakala ng GMPOI? Wala ako. GCFI yun eh, galing GCFI. Kaya dyan ng masang Pilipino daw sila. Oo, totoo yun. Pero ilustrado rin yun. Napakabait na Supremo. Hindi, GMPOI. Nakita ko yung secretary legislation nila. Meron sila. Pero galing sila sa GCFI. Tiniwalag sila sa GCFI, nagtayo na sarili. Okay. Pagkatapos ng GMPOI, nampun ako doon. Siyempre, pagka hindi ko napugustuhan yung isang grupo, siyempre, bakit ka magtatagal sa ganung grupo, di ba? So, nagtayo ako ng sarili. Dito po sa atin, sa may kawayan. Ito po yung Guardians Reformist for Environmental Growth. Medyo hiningal ako eh. Great po yun, great. Yun po yung great. Yung mga nagre-reforma. Buo pa yun yan, buo pa. Isa ako sa director doon. Lahat po ng director doon ay founder lang. Wala akong NF. Puro founder lang po. At ngayon po, dahil po sa ang GPI mainstream po siguro nakita nila ako na pwedeng maging agent o mapakikinabangan ng ilang grupo ay kinuha ko doon. Hindi man ako nagpapataas ng rango dahil wala pa akong chapter dito sa Minggoayan. So tutuloy na lang po natin yung grade. At sana po magkaisa na tayo. Ang dami ko natin function kumamit na lang tayo ng isa. Pwede ho ba yung grade gamitin natin? Director din ho doon. Ang gusto nyo, kung sino man ang mumuno sa inyo, director din. Pero sigurado hindi kayo papayag. Okay, punta tayo sa ano. Ako po ay isang founder lang po, founder Jim Ray sa GPI Mainstream. Ako po ang chairman naman sa Guardians Stop Global Warming Foundation na ano po ito, Universal or International Association. Foundation po ito. Nagtataka ako din sa GCFI, foundation din eh. GCFI, di ba foundation? Saan po kayo kumukuha ng pondo? Hindi po alam. Ang isang foundation po, kailangan rehistrado sa DSWD. Nasa ganun, makapanghihingi tayo ng tulong sa mga kumpanya. Ganun po yun. Pero yung organization, pwede rin po yan kung ikakabit naman sa foundation.
Kaya po, yun ang batas. Kasi kung katulad natin, hindi tayo matutulungan. Hindi tayo matutulungan. Ang mga likod-bayan, siyempre po may mga kanya-kanya silang dapat puntahan ng pera nila. Pero kung gagamitin natin yung environmental fund nila at mababawas sa pagbabayad nila ng buwis, nagagawa natin. Wala na wala sa kanila. Di ba? Di ba? Pati mo yung mga kumpanya, pwede natin silang hingaan ng tulong, ibabawas sa buwis nila, magagawa natin na ang dapat natin gawin, magagawa natin. Katulad po nitong paglilinis ng ilog. Nung lumapit kami dyan sa Blacksmith Institute, meron komite kasi dito eh. Ang ating pong ilog ay isa sa tinatawag na pinakamaruming ilog sa buong mundo at sinasabi rin na ito ay kasama sa 30 pinakamaruming lugar sa buong mundo. Ito pong ilog natin. Nakalungkotan po. Pero maraming paraan, maraming paraan. Lalo na ngayon, meron sakit kalikasan na pinayo sila Kapitan Randy, si Teniente Filipol, sa ayaw, sa alay mga kapatid ko sa kanan. Magagawa natin ang gusto natin. Ngayon po, madali linisin ng ilog. Sabi ko nga, 100 araw ko lang gagawin yan eh. Yung nag-recommendasyon ko sa committee ng Blacksmith Institute. Pero, hindi ko magagawa. 100 araw lamang kung hindi natin pakikilusin yung sinasabing materials recovery facility. Sino nakakaintindi nun? Hindi mara. Sige ba? Konting ano lang po. Sige ba? Habang humihinga lang. Yung MRF kasi, yung Materials Recovery Program, meron tayo dito sa may meron dito tayo sa may kaingin, naglagay sila din na dati dyan. Tapos meron dito sa may Paho. Yun yung yung sinasabi ko nung pagsisegregate ng mga ng mga tinatapo na nating mga basura sa mga bahay. Ngayon, sa ibang lugar, ang ginagawa nila dyan, yung recyclable materials, meron silang mga proyekto dyan na may mga ginagawa silang mga pupwedeng pakinabangan. Aside dun sa pagbibenta, halimbawa, yung bote bakal plastic, ay bubud-bubud mo na yun. Pero, meron pang may mga NGOs kasi at ibang mga local government units na tinitingnan nila kung ano yung mga, doon sa mga naipon nila, kung ano yung mga pwede pang gawin. Kasi parang meron pa ako narinig dyan na meron pang ginagawang parang hollow blocks na na pwedeng gamitin naman doon sa mga bahay. Hindi ako gano'ng eksperto doon sa sinasabing MRF. Pero, ang inyo po kasing lingkod, mahilig po rin magbasa, mahilig tumingin sa internet, tapos yung pagiging galanga po natin, medyo galanga po kasi. Kaya, marami tayong nakikita. Yun nga, kung pwede kasi yun, kung halimbawang magpo-prosper lahat ng mga MRF natin dito at may mga tao na tutulong, katulad natin, na para mas lalong mas lalong mapalawak yung nila. Ngayon, kung merong NGO nga na halimbawa, kung pwedeng pagpalagay na lang natin, may magpo-volunteer lang para sa pagsisegregate ng mga basura, malaking bagay na sa kanila yon at malaking bagay na rin na magagawa natin sa kalikasan.